Kung kayo po ay mahihilig pumarty, may mga nagyayaya sa inyo na kung sino-sino, kahit kakilala ninyo, bantayan pong maigi ang inyong mga iniinom. Baka po nalalagyan ang mga inumin ninyo ng gamot na ito. Ang epekto sa katawan, pag-usapan natin. Mula nang mag-ease up ang restrictions dahil sa pandemya, marami na rin po ang mga nakikitang pumaparty kung saan-saan. Sa paglipat ko rin sa Manila area, nakita ko ang mga buhay na nightlife sa mga area na nadaraanan ko pa uwi. Kaya naman ang tip ko po sa inyo, kilalanin ninyong maigi ang inyong mga nakakasama at sana, bago rin po kayo sumama, kilalanin nyo na rin ang mga sinasamahan ninyo. Oo, KJ na kung KJ, tito na kung tito, lolo na kung lolo, pero ingat kayo sa mga iniinom ninyong mga drinks. Isang date rape drug ang tranquilizer na Rohypnol. Trade name yan para sa drug na kung tawagin ay flunitrazepam, na nasa pamilya naman ng benzodiazepines. Yung mga benzodiazepines ay mga central nervous system depressants. Parehang volume na sa katotohanan ng bagay ay ginagamit para sa treatment ng insomnia. Pero since 1990s, nakita po na ang Rohypnol ay nagagamit bilang drug of abuse at nagagamit din bilang date rape drug dahil inilalagay ito minsan ng mga taong walang magawang matino sa mga buhay nila sa mga iniinom ng mga gusto nilang biktimahin. Kaya naman kapag nakainom kayo niyan, po pwede kayong mawalan ng kakayanang madepensa ng inyong sarili, maging confused at halos hindi mo maalaala ang nangyari. Ang tawag nga din dito ay roofie. At pagkatapos nito, po pwedeng mapagsamantalahan ng pasyente at sukdulan nga ay maghahasa. Tandaan po lamang na hindi lamang itong gamot na ito ang nagagamit bilang date rape drug. Pwede pa rin pong iba, pero itong Rohypnol ang isa sa mga kadalasang ginagamit ng mga taong walang magawang matino sa mga buhay nila. Pwede rin pong ecstasy, pwede rin pong LSD, pwede rin pong GBL o ang gamma-butyrolactone. Ang masakit pa dito, minsan, walang kulay at po pwedeng walang lasa ang mga yan kaya mahirap ma-identify. Kaya naman po, ang pinakamainam na gawin ay ang maging mapagmatyag sa inyong mga iniinom at mga ginagawa kapag kayo ay pumaparty. Marami kayong maririnig na kung ano-anong issue left and right itong mga nakaraang buwan o mga nakaraang araw, kaya please lang mag-ingat po tayong maigi. Dahil nga po minsan ay hindi na ninyo alam na napapainom na pala kayo ng ganyan, naririto po ang ilang signs ng date rape. Pwede po kayo makaramdam ng fuzzy feeling o parang hindi mo alam ang nangyari sa nakaraang ilang oras. Pwedeng parang biglang nag-timelapse. Pwedeng ang damit na suotin nyo ay hindi yung naaalala ninyong suot nyo. Pwedeng sira, pwedeng stained, at hindi mo na maalaala kung bakit ganoon. Pwede rin pakiramdam mo sobrang sakit ng katawan mo at may mga tama ka na hindi mo alam kung saan nanggaling. Although pwede pa rin naman dahil sa ibang bagay ang mga nabanggit natin, pero mag-ingat pa rin po kayo sa lahat ng ginagawa ninyo at sa lahat ng inyong mga pinupuntahan, pati na rin sa mga nakakasama at nakakausap ninyo araw-araw. Minsan, hindi na natin alam kung sino pa ang pagkakatiwalaan lalo sa panahon ngayon. Mainam din po na ipaalam sa inyong mga magulang o sa inyong mga kaibigan kung saan kayo pupunta para mayroong makakaalam ng mga galaw ninyo kung may kahina-hinalang bagay na mangyari sa inyo. At ayun, sana po ay may natutunan kayo kahit papaano. Nagpapaalaala lamang po ako na ang mundong ginagalawan natin ngayon ay hindi na singlinis ng mga nakagisna natin. Kaya ingat-ingat parati mga kapatid, at yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy at safe kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat!